Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay ang isa sa mga peste na sumisira sa ating tanim. In this example ay sili. So halimbawa meron kang tanim na during daytime ay nalalanta siya at hindi naman tuyo yung lupa dahil dinidiligan mo naman siya. Pero pagdating ng gabi, sa magdamag ay nakakabawi siya, nagiging buhay uli, masigla yung kanyang mga dahon, and then kinabukasan pagka naarawan ay ayan, malalanta na naman siya. So ito pong ganitong klaseng sakit o peste sa halaman ay hindi lang sa sili tumatama din to sa iba nating mga tanim. Mapapansin mo nga yan na nalalanta during daytime, ano po, at during nighttime naman ay bumabalik sa sigla yung mga dahon. Ang dahilan po niyan ay peste na nasa lupa. Lalong-lalo na halimbawa kung ikaw naman ay nagbibigay ng mga insecticide at wala kang nakikitang insekto na sumisira sa iyong tanim. No? Wala kang makita dito sa labas. So, yan po ay nasa lupa. At ito yung example niya. Dito, makikita mo yung kanyang mga ugat. Oh. Yan. Nagbukol-bukol na parang nagluluya, tapos nag-brown na siya, patay na. Ayan. Yung mga buhay niyang ugat, itong mga puti, ito yung mga sariwa, kakaunti na lang. Anyway, ito naman pong siling ito ay matanda na rin, ano po, may isang taon na. Pero yung kasabayan niyang isa pang sili, ito nga pala ay siling Taiwan, yung F1 Taiwan kung tawagin. Yung kasabayan niya buhay pa at namumunga, pero ito nga, ayan, tinamaan na siya ng peste sa ugat. Ang tawag po dito sa pesting ito ay nematodes. Wala lang kung alam na tawag dito sa Tagalog. So, yung nematodes na yon, hindi siya visible sa naked eye. Ang ginagawa niya ay pumapasok sa ugat. Ayan, sinisira niya, kinakain niya. Diyan na rin siya nangingitlog. At pagka tinamaan nga yung ugat, ganyan na mangyayari. Yan po, nahugasan na ito, wala na itong lupa. Pero ganyan na itsura ng kanyang ugat. Oh. Ayan, madaling maputol, malutong. Ayan. So, dahil naapektuhan na ng nematodes, itong ugat na ito, ay nahihirapan na siyang kumuha ng nutrisyon mula sa lupa. Nahihirapan na rin siyang kumuha ng tubig, uminom ng tubig. Kaya naman pagdating ng daytime na arawan siya ay nalalanta itong tanim natin. So itong nematodes, isa po sa mahirap na puksain. Ano po, kasi ito ay nasa lupa. Ang kagandahan naman sa pareho natin na nagtatanim sa container, ito nga pala yung kanyang pinagtataniman. No? Ayan, malaking container yung pinagtataniman itong sili na ito. Ayan. So nandito sa lupa yung kanyang peste. Ano po, yung nematodes. Ang kagandahan naman dito sa pagtatanim natin, gaya ng nasabi ko, na nasa container lang, ay pwede nating ma-isolate ang problema. So, nandito yung problema. Itong lupa na ito, ang pwede natin gawin dito ay itapon siya. Ano, wag nang gamitin. Or, dahil nangihinayang naman ako, ay susolusyonan ko itong lupang ito. Ang isang magandang solusyon po para mapuksa ang mga nematodes, ano po, na nandito sa lupang ito, ay ibilad siya sa araw nang hindi bababa sa 1 linggo. Kailangan ito maging tuyong-tuyo. Pag namatay yung mga nematodes, meron pa mga itlog yan na mapipisa. Kaya kailangan po talaga matagal na ibibilad sa init ng araw. Dapat po itong lupa na ito ay mag-init ng gusto. Matuyo ng gusto sa initan. Ngayon, dahil matagal naman yung pagbibilad sa araw, may 1 linggo, lalo na sa panahon ngayon na medyo uulan-ulan din, ay useless na magbilad tayo sa araw. Yung pagbibilad po sa araw, ang tawag doon ay soil solarization. So, meron din akong video niyan kung paano po ang ginagawa para i-solarize ang lupa, at pwede nyo i-search sa aking channel. Ngayon, bukod sa soil solarization, ang isang effective din na pamamaraan para puksain ang nematodes dito sa lupang nandito sa container ay buhusan siya ng kumukulong tubig. So, para mamatay po yon, dapat talaga kumukulo yung tubig at paagusin yan hanggang sa ilalim. Gagawin mo yon mga 3 beses na gagawin.
sa 3 araw. Halimbawa, isang araw ngayon, susunod na araw, bubuhusan mo uli siya. Pangatlong araw, bubuhusan mo uli siya. At the same time, huwag mo muna siya pagtataniman, hintayin mo na maging tuyong-tuyo yung lupa at saka mo siya pwedeng pagtaniman uli. At the same time, kailangan haluan mo na rin ito ng mga organic matter, kagaya ng mga pinatuyong ipot ng manok, maganda yung bulok na o kaya vermicast para maibalik yung sustansya nitong lupa. Mas maganda rin kung matatanggal yung mga ugat niya na naiwan dito. Ayan. Yan, ang gaya niyan. Pero kung hindi naman matatanggal, okay lang din, basta siguruhin natin na talagang napakuluan siya, nabuhusan ng kumukulong tubig yung kabuuan ng lupa. Yung pong iba na talagang gustong siguruhin na patay ang nematodes, pati yung mga itlog, ang ginagawa dito ay isinasangag ang lupa. So merong malaking kawa halimbawa at doon isinasangag yung lupa. Yung iba naman, ang ginagawa dito sa isang malaking kaldero, lalagyan ng tubig pati ng lupa at pakukuluan ng matagal mga 10 minutes na pakukuluan. Yon, talaga patay na patay po ang mga mikrobyo sa lupa. Pero siyempre sa dami ng lupa natin, mahirap gawin yon, maabala. So ang ginagawa ko na lang po ay binubuhusan ko siya ng kumukulong tubig. Ito namang nangyaring ito sa aking tanim na sili, ay siya lang naman ang tinamaan. Yung iba kong mga tanim na sili ay malulusog naman at walang problema sa ganyan. Ito halimbawa ang aking ito Carolina Reaper, ito kinalabaw. Ito yung kasabayan nung tinamaan ng sakit. Ito, ayan, siling Taiwan din yan. At magulang na rin siya. May 1 taon na rin ang edad niya, or mag-1 taon na. At ayan, namumunga pa naman siya. Buhay na buhay pa. Yun lang isa talaga na yon ang tinamaan. Ito pa yung ibang mga sili ko. Dito pa. At dito pa. Doon sa banda ron, nandun pa yung aking mga bell pepper. So ito lang isang ito ang tinamaan ng nematodes. At nabanggit ko na nga, yan ang kagandahan pag nagtatanim tayo sa container. Pwede nating ma-isolate ang may problema. So pagka yung tanim mo ay nalalantang ganito, during daytime, nakaka-recover sa hapon, pwede pong solusyonan yan, mag-apply ka ng fungicide sa lupa. Pero yun po, hindi rin sigurado na makakapuksa sa nematodes. So ang pinakasolusyon ay bunutin ang tanim. Lalo na kagaya nito na matanda na rin naman siya at napakinabangan na rin. And then, remedyohan ng lupa, either remedyohan or itapon. Alright, maraming salamat po sa panonood at nakita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!